Ito mula naman kay John Reps mga tol, dalawang fast attack gunboat dumating na. Uy, bago. May bagong armas o may makabagong armas at missile capability. Yan ang ating panonoorin at bibigyan natin ng reaction video ngayon mga tol. Pero bago yan, syempre, inihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano pa at madalas po nating pinag-uusapan ay mga bagay na may kinalaman sa ating soberanya sa West Philippine Sea mga tol. Syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na nating patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Sa patuloy na pagdagdag ng mga kagamitang pangdigma para sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng bansa, dalawang fast attack interdiction craft na naman ang kinomisyon ng Philippine Navy na mayroong makabagong armas at mga mangingisda sa panatag nagsalita na kaugnay sa pag-water cannon sa kanila at pagkuha sa mga huli nilang isda. Grabe no, grabe China. Well, about dun sa attack boat o dun sa panibagong gunboat, slowly but surely mga tol, paunti-unti, padalawa-dalawa mga kapatid, pero nakikita natin talaga yung nadadagdagan yung kapabilidad ng ating sandatahan para ipagtanggol at protektahan ng ating soberanya. So good job yan, good job para sa ating gobyerno. Hinigpitan umano ng China ang pagbabantay sa panatag mula nang umupo si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alright. Batay sa satellite image na ipinost ng security expert na si Ray Powell, dalawang barko ng China Coast Guard ang pumasok sa ating exclusive economic zone at lumapit sa Panatag Shoal. Batay sa ulat, isa sa mga barko umano ay ang bumangga noon sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin na may bow number na 5203. At ang kasama naman nito ay ang China Coast Guard vessels na 5901 na may sukat na 165 meters na itinuturing na pinakamalaking Coast Guard vessels sa buong mundo. Grabe no, pinakamalaking Coast Guard vessel sa buong mundo. Kahapon ay emosyonal na humarap sa public consultation ng Kamara ang isang mangingisda sa Masinloc, Zambales dahil ang dating pangingisda nila sa Scarborough Shoal ay imposible na raw dahil mahigpit na ang pagbabantay ng China sa lugar. Bukod sa mahigpit na, may bago pang anunsyo ang China na aarestuhin nila o di mas lalo na tong delikado para sa mga mangingisdang Pinoy-Pilipino natin. O anong masasabi ngayon dyan ng mga pro-China na todo pagtatanggol sa China? Diba? O anong masasabi dyan nila attorney? Diba? Anong masasabi dyan nila attorney? Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dirisahan po. Diritsahan po, ang sinasabi ko, sasaluubin ko po, diritsahan po ako. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Diba? Ayaw nilang maging inutil mga tol. Ayaw nilang maging parang nililimusan na lang. Yung laging ayuda na lang. Diba? Malayang pangingisda ang kailangan nila para hindi na sila laging nakaasa sa gobyerno. Pero sa ayaw man nila at sa hindi kailangan nila gobyerno ngayon eh. Kasi ano ba namang laban nila dun sa mga malalaking barko ng China, di ba? Ang kailangan lang naman talaga nila mga tol, makapangisda sila eh, kasi yun ang talagang ikinabubuhay nila eh. Sad to say mga tol, may mga Pilipino rito, ewan natin kung totoong Pilipino, di ba? Mas pabor pa sila sa ginagawa ng China, mas pinagtatanggol pa nila yung China mga tol. Hindi ba nila nakikita itong mga to? Kawawa naman, di ba? At gaya ng resupply mission at maritime patrol ay naranasan na rin umano nilang tirahin ng water cannon grabe. at kinakuhanan na rin sila ng mga nahuli nilang isda. Pero hindi naman basta kuha lang mga kabayan dahil pinapalitan naman umano ito ng China Coast Guard ng 5 kilong noodles. Yun nga lang, mga expired na ito. Nako! O kita mo, ginawa pang ano yung mga Pilipino. Grabe. 5 kilong noodles. Yun nga lang, mga expired na ito. Kinukuha yung magagandang huli ng ating mga mangisda at kanila pong kinukuha at kung ano yung kanilang
hindi maibigan, yun na lamang po ang naiuwi ng ating mga mangingisda. At ang pinapalit nila ay 5 kilong noodles na may expired pa yung kanilang binibigay. Ayon Ang tingin nila sa mga Pilipino, di ba? Ganon sila mambulas, mga tol. Ganon sila mambuli sa Pilipinas eh. Ay grabe, di ba? Nakakapang-init, di ba? Palit nila ay 5 kilong noodles na may expired pa yung kanilang binibigay. Ayon pa sa mga mangingisda ay nagsimula ang panggigipit ng China noong panahon pa ng Administrasyong Aquino at natigil lamang ito noong Administrasyong Duterte. Ngunit muli itong hinigpitan ng China nang umupo ang Administrasyong Marcos. Ganon talaga, mga tol. Hindi nyo masisisi yung mga presidente na nagkakaroon ng ganyan, ganon. Kasi ganon talaga pag pinapalagan mo ang bulas. Di ba? Bubulasin ka talaga. Nung panahon ni Pinoy, mga tol, yun yung panahon na 2012, no? 2012, yun yung nakuha na nila, yung Scarborough. Di ba? Tapos, nagkakaroon ng girian. 2013 o 2014, nagsampa tayo ng reklamo sa dahig. Ikinagalit ng China yon, kaya mas lalo silang nanggigipit ngayon. Kasi nga, nagsampa tayo ng reklamo sa dahig sa Court of Arbitration, mga tol. Di mas lalo silang mambubulas niyan. Mas lalo tayong gigipitin niyan dahil nga ayaw nila yung ginawa natin. Di ba? O nung panahon ni Digong, best friend ni Digong yung China, mga tol. O bakit nga naman paghihigpitan ng China yan? Di ba? Bakit nga naman sila mga haras, mga tol? Di ba? Ano yan best friend nila si Digong eh. Di ba? At saka yung nabigyan natin ng reaction video nung nakaraan, di ba? May kapalit. Basta i-ignored lang daw ni Digong yung court, yung hatol, yung arbitral ruling. I-ignore lang daw, may kapalit. Patay tayo dyan. Eto, panahon ni PBBM. Ang gusto natin makuha yung karapatan natin. Kaya nanggigipit lalo yung China ngayon. Kaya naman ayon kay 2nd District Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel ay maaaring meron ngang gentleman's agreement si Duterte at Xi Jinping na nabuo sa West Philippine Sea. Sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, na grabe talaga ang kanilang mga hakbang na ginagawa. Nagpapadala ng ilang barko, nagkakaroon ng mga mga insidente na hindi maganda. So this could be a result ng gentleman's agreement na sinasabi nung Chinese ambassador. Tiniyak naman ng Philippine Navy na ginagamit nila ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CEDC sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas kasama ang 200 nautical miles na exclusive economic zone ng bansa. Sisiguraduhin din umano nila na ang lahat ng yamang dagat sa lugar ay pakikimnabangan daw umano ng lahat ng Pilipino. Ayon naman kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro, ang hangarin na makamit ang deterrence laban sa China ay isang misyon na hindi tumitigil at kailangan ng patuloy na pagdagdag ng mga bagong military equipment, kakayahan at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Ang Philippine Navy naman ay formal na nagtalaga ng 2 Fast Attack Interdiction Craft o FAIC na nilagyan ng Spike and Loss on Non-Line of Sight Missile System. Ang commissioning rates para sa mga bagong sasakyang pangdagat na pinangalanang BRP Hermine Hildo Yurong PG-906 at BRP Lawrence Narag PG-907 ay ginanap sa Naval Station Jose Andrada, Rojas Boulevard, Maynila noong Martes. Sinabi ni Philippine spokesperson Commander John Percy Alcos sa isang balita noong Miyerkules. Natanggap ng Philippine Navy ang 2 gunboat mula sa Israel Shipyards noon pang November 18, 2023. Wow. Sinabi ni Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi Jr. sa commissioning rates na ang mga craft na ito ay kailangan ng mga assets para sa archipelagic defense na inaakma upang tugunan ang mga natatanging hamon na likas sa Philippine marine landscape. Kaso kulang pa to Sa totoo lang, mga tol, tanggapin natin ang katotohanan. Kailangan madagdagan pa to. Sa lawak kasi ng kailangan nating bantayan sa kabilang part nga ng Pilipinas, wala Kaya talagang nakakapasok doon yung mga barko ng China nang nagugulat na lang tayo, nandoon na yung mga research vessels nila di ba?
bilang force multipliers. Ang mga craft na ito ay binigyang daan sa mabilis na deployment ng force projection, palakasin ang ating deterrence at itaguyod ang mga maritime security sa buong karagatan ng Pilipinas. Sinabi rin ni Adasi na ang pagkuha ng mga missile-capable craft na ito ay tinatawag ding Acero-class patrol gunboat na lubos na magpapabilis sa patuloy na pagsisikap ng modernisasyon ng Philippine Navy. Pinasalamatan din ni Adasi ang pambansang pamahalaan at Department of National Defense para sa kanilang suporta sa buong proseso ng pagkuha ng FAIC. Ang mga sasakyang pangdagat ay pinangalanan pagkatapos ng 2 Medal of Valor awardees, ang yumaong Marine Staff Sergeant na si Hermenegildo Yurong at Marine Corporal Lance Narag na nasawi sa linya ng tungkulin noong kampanya ng gobyerno ng Pilipinas laban sa mga rebeldong Muro sa Mindanao noong taong 2000. Ang Philippine Navy ay mayroon na ngayong 6 na Acero-class gunboat sa serbisyo. Diba? 6 lang mga tol, diba? Sobrang kulang talaga nun. Kung i-compare mo siya sa laki ng kailangan bantayan, kailangan nating protektahan, kulang yung 6 mga tol, sa totoo lang. Ang unang 2 Acero-class gunboat ay ang BRP Nestor Acero at BRP Lulinato Tuong na inihatid noong September 2022 at kinomisyon pagkalipas ng 2 buwan. Ang ikatlo at ikaapat naman ay ang BRP Hiner Tinangag at BRP Domingo Diluana na inihatid noong April 2023 at kinomisyon sa sumunod na buwan. Ang natitirang 3 pang Acero-class gunboat ay inaasahang gagawin at ihahatid sa loob ng 2 taon. 3 pa, so bali magiging 9. Pero kulang pa rin yun, di ba? Kailangan dagdagan pa, paramihin ng paramihin, saka hindi lang mga ganito kaliliit, no? Dapat yung mas malalaki pa. Pero wag tayo magmadali, hindi ganun kadali yan. Darating at darating ang panahon, basta matino ang mauupong presidente. 4 sa mga barko ay armado ng NLAWS missiles na may pinpoint accuracy at may range na 25 kilometers, habang ang 5 pa ay armado naman ng Typhoon mounted 30mm main cannons at 50 caliber heavy machine guns. Samantala, 3 araw bago umupo ang bagong Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te ay nagdaos ang China ng 2 araw na war games o isang drill kung paano atakihin ang bansang Taiwan. Grabe, no? Base sa satellite image na inilabas ay pinalibutan ng China ang Taiwan. Dito ay Ang ganyan sila mambulas mga tol. nagpadala ang China ng mga barkong pangdigma, fighter aircraft at mga bombers. Pero hindi naman natinag ang Taiwan dito at nagpalipad din ito ng mga surveillance aircraft, F-16 fighter aircraft, mga barko at mga air defense system. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese PLA Southern Theater Command, parusa daw ito sa Anyay Separatist Act ng Taiwan at babala sa mga bansang sumusuporta sa Taiwan. Naglabas din ang China ng isang animated video kung paano ang pag-atake nila sa Taiwan. Grabe, no? May mga sira talaga sa ulo tong mga to. So ganyan nila atakihin ng Taiwan. Yan, mga ano yan mga 3D nila animation. Mahilig lang talaga sila sa mga simulation. Well anyway, mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Dito muna tayo sa mga napanood nating balita kanina, yung panibagong 2 gunboat natin mga tol. No, kulang pa yan, kahit na dumating pa yung 3 natitira, bali 9, kulang pa talaga yon dahil sa laki ng binabantayan natin, 200 nautical miles sa West Philippine Sea, tapos sa ibang bahagi pa sa kabilang part pa ng bansa natin. Pero sana ito, since nasasaksihan naman to ng lahat sa Kongreso, di ba? Sa lower and upper house mga tol, nasasaksihan naman nila yan.
Sana ay mabigyan pa nila ng mas malaking budget pa yung mga kinauukulan yung ating militar para talagang ma-acquire natin yung mga assets na kailangan natin para maprotektahan talaga yung ating soberanya, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, anong masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.